Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naglunsad ng isang bagong brand of governance and leadership. Hataw Balita. Big time oil price hike na katakdang ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. Department of Social Welfare and Development sisimulan ang inisyal na implementasyon ng food stamp program bukas. Hataw Balita. Maynilad, pansamantalang sinuspinde ang water service interruption sa mga consumer nito sa ilang lugar sa Metro Manila. Hataw Balita. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinalaan na babawian ng prangkisa ang mga jeepney driver na lalahok sa nakambang tigil pasada sa darating na zona ni PBBM. Hataw Balita. At Pinoy big man na si Kai Soto nagpakitang gilas sa kanyang unang laro sa NBA Summer League sa Las Vegas, USA. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang bagong brand of governance and leadership na may titulong Bagong Pilipinas. Sa Memorandum Circular No. 24 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na ang Bagong Pilipinas ay larawan ng isang pamahalaan na may prinsipyo, pananagutan at mapagkakatiwalaan. At ito ay pinatatag ng pinag-isang mga institusyon ng lipunan na ang pangkalahatang layunin ay tuparin ang mga layunin at ambisyon ng bawat Pilipino. Ang Bagong Pilipinas logo ay may disenyo na kahalintulad ng watawat ng Pilipinas. Sa ilalim ng nasabing memo, inaatasan ng lahat ng ahensya at institusyon ng pamahalaan na iadap ang Bagong Pilipinas campaign sa kanilang mga programa, aktibidad at proyekto. Hataw Balita. Abiso po sa ating mga motorista. Magpapakarga na po kayo ngayong araw dahil bukas, araw ng Martes, July 18, ay magkakaroon po ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis. 1 peso ay 90 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos din ang price hike sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos. Ayon sa mga nasa industriya ng langis, ang oil price hike ay bunsod ng planong pagbabawas ng produksyon ng langis ng Russia. Gayun din ang pagtaas ng konsumo ng China sa petrolyo. Hataw Balita. Dismayado ang grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston sa inaasahang malaking oil price hike ngayong linggo na aabot ng mahigit 2 pesos kada litro. Sa isang panayam, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na nakagagalit ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil katumbas ito ng pagliit ng kita ng mga driver at operator. Panawagan ito sa pamahalaan na amyendahan na ang oil deregulation law na anyay nagbibigay laya sa mga oil company na magtaas ng presyo o di kaya bawasan na lang ang excise tax ng mga petroleum product. Hataw Balita. Bukas na, July 18, ang inisyal na implementasyon ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ay sasagawa sa Tondo, Maynila. Sa pilot run, 50 pamilya muna anya ang makakabenepisyo sa programa sa ilalim ng Walang Gutom 2027 food stamp program. Makatatanggap ng Electronic Benefit Transfer o EBT card ang may hirap na pamilya o yung mga kumikita lamang ng 8,000 piso kada buwan. Kada buwan, 3,000 pesos ang ilalagay sa card
na pambili ng mga piling uri ng pagkain mula sa mga nagrehistro o akreditadong tindahan ng DSWD. Sa unang taon ng implementasyon, target na maserbisyohan ng programa ng nasa 3,000 na pamilya sa buong bansa. Hataw Balita. Mabot na sa mahigit 100 milyon ang mga nairehistrong SIM sa bansa, ilang linggo bago ang extended deadline ng SIM registration sa July 25. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, 103,101,999 na ang registered SIM as of July 13. Katumbas ito ng 61.36% ng 168,016,400 na active SIM sa bansa. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mairehistro ang 70% ng SIMs bago matapos ang extended deadline. Hataw Balita. Pansamantalang sinuspinde ng Maynila ang water service interruption sa mga consumer nito sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang na sa ilang bahagi ng Caloocan, Malabon, Maynila, Valenzuela, Navotas at Quezon City. Kasunod ito ng bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Ipo Dam dahil sa ulang dala ng bagyong Dodong sa kabila ng mababang water allocation mula sa Angat Dam. Ayon sa Maynilad, maglalabas sila ng abiso kung ibabalik muli ang water service interruption. Sa kabila nito, nananawagan ng Maynilad sa mga consumer nito na maging masinop sa paggamit ng tubig upang mapalawig pa ang supply ng tubig. Nangangamba ang lokal na pamahalaan ng Albay sa posibleng pagdedeklara ng financial depletion o pagkaubos ng pondo kung magpapatuloy ang sitwasyon o kung tataas pa ang aktibidad ng Mayon Volcano sa lalawigan. Kung sakaling mangyari ito, maaaring humingi na ng suporta ang local government unit sa pambansang pamahalaan upang may pagpatuloy ang pamimigay ng ayuda sa mga lugar o sa mga evacuee sa lugar. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakikita ng lokal na pamahalaan ng Albay ang malaking posibilidad na magkaroon ng financial depletion o pagkaubos ng kanilang pondo kung magpapatuloy o lalala pa ang kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon sa lalawigan. Posibleng hindi kayanin ng natitirang pondo ng probinsya ng Albay para sustinihan ang pangangailangan ng mga residenteng inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone o sa paanan ng bulkan. Ayon sa opisyal ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na si Cedric Daep, hindi nasasapat ang natitirang pondo ng kanilang Quick Response Fund na nagkakahalaga na lamang ng 4.18 million pesos. Ito ay kung itataas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa Alert Level 4 o 5 ang kalagayan sa oras na magpatuloy o lumala pa ang sitwasyon at madagdagan pa ang mga maapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. So sa budget po, tingnan natin kung meron tayo makakapag dito. Pero so far, meron pa tayong resources. Pero just in case na mag-elevate ang PBOX sa level 4 and 5, we will declare financial depletion kasi baka po hindi na makaya pag dumami ang ating population to be evacuated. Kung mangyayari ito, posibleng humingi na ng tulong ang provincial government sa pambansang pamahalaan at iba pang mga donors nito. Nagsimula sa 30 million ang Quick Response Fund o QRF ng Albay Local Government Unit na sumusuporta para sa mahigit 5,000 pamilya o katumbas ng mahigit 20,000 individual. 2,989 toneladang sulfur dioxide naman ang inilabas ng bulkan nitong Sabado at hindi naman mamonitor ang taas ng plume o pagsingaw ng Bulkang Mayon. Bunsod ng ilang araw na natatakpan ng ulap na dala na sama ng panahon. Nananatiling nasa alert level 3 ito at mataas pa rin ang naitalang aktibidad kung saan may ground deformation din na nakita sa palibot ng Bulkang Mayon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita.
Abiso po para sa mga regular na pasahero ng Philippine National Railways o PNR. Opisyal na pong sarado ang biyahe ng tren ng PNR para sa rutang Alabang hanggang Biñan sa Laguna at vice versa ngayong araw, July 17. Patay sa anunsyo ng PNR kahapon ang huling biyahe nito na mula Biñan hanggang Alabang. Ang pagsasarang ito ay upang bigyang daan ang konstruksyon ng 147-kilometer railway system na North-South Commuter Railway Project na magdudugtong mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Hataw Balita. Binalaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na babawian ng prangkisa ang mga jeepney driver na lalahok sa nakambang Tigil Pasada. Kasunod ito ng anunsyong 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. simula July 24 hanggang sa July 26. Ayon sa LTFRB, hindi naman sasali sa Tigil Pasada ang tinaguriang Magnificent 7 na kinabibilangan ng Pasang Mazda, Alto DAC, Piston, Acto, Pedyo DAC, Stop and Go at LTAP. Bilang paganda, magde-deploy naman ng mga sasakyan ng ahensya para umasiste sa mga maapektuhang commuter sa naturang araw ng planong protesta. Hataw Balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkasawi ng isang Pilipino sa Hong Kong. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na nakipag-ugnayan na ang Consulate General ng Pilipinas sa Hong Kong sa pamilya ng nasawing Pilipino. Nakipagtulungan na rin anya ang konsulado sa employer para sa agarang pag-uwi ng mga labi. Patuloy din anya ang koordinasyon sa mga otoridad sa Hong Kong para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng overseas Pilipino at agad anyang ipagbibigay alam sa pamilya ang resulta ng investigasyon. Patay sa local reports, isang bangkay na sinasabing 51 taong gulang ang natagpuan sa Tsingyi Public Pier sa Hong Kong noong Huwebes. Hataw Balita. Na mahagi ng Sentinel Piglets ang Department of Agriculture Region 2 katuwang ang Cagayan Provincial Veterinary Office o PIVET para sa mga hog racer sa Cagayan Province na apektuhan kamakailan ng African Swine Fever o ASF. Aabot sa 240 hog racers ang nabiyayaan ng mga alagang biik sa ilalim ng Swine Sentineling and Reproduction Program ng DA mula sa bayan ng Santa Ana, Sanchez Mira, Santo Niño, Enrile, Igiga at Solana. Ayon sa PIBET, nakatanggap ang bawat hog racers ng tig-3 biik, tig-5 sako ng starter, grower at finisher feeds at iba pang mga essential needs para sa pag-aalaga sa mga alagang biik. Ang kaparehong programa ay target ding maisagawa sa bayan ng Apari, Bugway, Abulig at Lasam sa mga darating na araw. Hataw Balita. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang 2 40-foot container shipments na naglalaman ng umano'y peke at smuggled na branded item sa Port of Subic. Ayon kay District Collector Carmelita Talusan, agad niyang in-issue ang consecutive pre-lodgement control orders matapos makatanggap ng intelligence report tungkol sa presensya ng mga kontrabando. Nakumpirma ng mga customs officer ang laman ng mga container na naglalaman ng mga umano'y peke at smuggled na branded items sa kumpletong physical examination at cross-referencing ng mga dokumento. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alaman ng mga otoridad na 1,269 boxes ng mga peking produkto na may tatak o logo ng mga sikat na copyrighted brand ang walang authorization mula sa orihinal na may-ari ng mga kumpanya. Ang mga peking item ay mayroong estimated value na 240 million pesos. Inilabas na ang warrant of seizure at detention laban sa naturang shipments bilang paglabag sa Section 155 ng Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines na kaugnay ng Section 113F ng RA No. 10863 ang Customs Modernization and Tariff Act. Hataw Balita.
Nagpakitang gilas sa kanyang unang laro sa NBA Summer League ang Pinoy big man na si Kai Sotto sa laban ng Orlando Magic kontra Portland Trail Blazers sa Tomas Mac Arena sa Las Vegas, USA nitong Biyernes. Kumamada si Sotto ng 6 points, kabilang ang isang two-handed slam, 4 rebounds, 3 blocks at isang assist sa kanyang 13 minutes playing time sa NBA Summer League debut game. Bumaha naman ng pagpuri at pagsuporta sa social media para sa 7'3 Pinoy bowler. Kabilang na dyan ang NBA star ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson na nagsabing solid performance, keep grinding away. Oras, 5:29 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Posibleng maapektuhan ang supply ng dugo sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Bilang tugon, nagsagawa ng blood donation drive ang Members Church of God International o MCGI sa rehiyon ng Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Mataas pa rin ang aktibidad ng Mayon Volcano sa Albay pero wala pang indikasyon na nakikita ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX para itaas na sa alert level 4 ang bulkan. Noong Hunyo, mahigit 5,000 residente na apektado, nakatumbas na mahigit 20,000 individual ang patuloy na nanatili sa mga evacuation center sa Albay. Ayon kay DOH Bicol Health Promotion Officer Maria Daniela Tranieses Molina, posibleng maapektuhan ang supply ng dugo ng patuloy na pag-alburuto ng bulkan. All I can say is may mga affected po na lugar na hindi nakakapag-blood donation because affected sila ng So maapektuhan din ang ating supply kasi mababawasan yung mga barangays na hindi makakapag-participate ng blood donation. Nitong lean month o mula buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero, kakaunti ang nasasagawa ng blood donation drive at mataas naman ang demand ng malinis na dugo. Nagdulot ito ng kakapusan sa blood supply sa rehiyon. Busod nito, nanawagan ang DOH Bicol sa mga stakeholder and partner nito upang matugunan ang pangangailangan sa supply ng dugo. Isa ang grupo ng MCGI o Members Church of God International sa palaging naasahan ng DOH Bicol sa pagtugon sa panawagan na makapagbahagi ng malaking bilang ng malinis na dugo para sa mga nangangailangan. Have to thank God na patuloy tayong binibigyan ng lakas na of course maging healthy yung mga tao dito, not just dito, sa lahat, para po makapag-donate, di ba? So, sana po talagang parati na tayo magkaroon ng blood donation, kahit anumang pong hindrance, we have to make mga ways para matuloy pa rin po ang ating blood donation. Again po, maraming salamat po sa inyo, MCGI. And I heard, hindi lang dito sa Legazpi, sa buong mundo nagkakaroon. So, again talaga, maraming salamat po sa inyo and God bless us. Tayo po ay makagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Isang bagay na ito'y ating laging natutugunan mga kapatid na every time na may tayong panawagan ay nakakatulog po tayo. Biblically sinasabi naman po yan, walang mas lalong laki ng pag-ibig kaysa ibigay ng isang tao yung kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At sa Biblia po, ang dugo po ay buhay. Baka hindi lang kaibigan yung mabigyan natin ng pag nagbigay kayo ng dugo, yung kaaway mo mismo makikinapang dugo sa inyong dugo. Muli namang nagsagawa ng quarterly mass blood donation drive ang Members Church of God International o MCGI sa Legazpi City sa Albay. Kahit wala pang karanasan sa pagdodonate ng dugo, hindi nagdalawang isip ang mga miyembro ng MCGI para makatugon at makatulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng dugo sa Bicol. Masaya po
Yun po, masaya po kasi kahit sa malit na paraan, nakabahagi po sa mass bloodletting natin. Unang-una po, para sa akin, yung mabuting para sa atin nun is yung naituro naman sa atin ng mga mangaral natin na paggawa ng mabuti, na paggagawa tayo ng mabuti, may pag-ibig, tas hindi po tayo maghahangad ng kapalit. At saka ang pagbabloodletting po kasi sa pagkakaalam po, hindi lang po tayong nakatulong dito, kundi tayo rin is natulungan nun. Gusto po makatulong sa kapwa po para makarutong po ng buhay. Sumuporta rin ang hanay ng Philippine National Police o PNP sa mass bloodletting activity ng MCGI. Sa MCGI po, maraming salamat kahit paano naimbitahan kami at malaking tulong po ito sa ating mga lalo na yung naghingi ng latong dugo. So maraming salamat po sir sa naging itong aktibidad po ninyo. This is in relation po sa PCR mat activity po. Umabot naman sa 72 bag ng malinis na dugo ang nakolekta sa isinagawang mass blood donation ng MCGI. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Umabot sa 300 tonelada ng bangus at tilapia ang namatay sa Taal Lake dahil sa pagbaba ng dissolved oxygen. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Tinamaan ng fish kill ang Taal Lake sa barangay Sampaloc, Talisay, Batangas mula noong Huwebes, July 13, kung saan nasa 300 tonelada ng bangus at tilapia ang nangamatay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o VFAR, isa sa dahilan ng insidente ay ang biglaang pagbabago ng lagay ng panahon na nagdulot ng biglaang pagbaba naman ng antas ng dissolved oxygen. Kinumpirma rin ng ahensya na ang nangyaring fish kill ay hindi dulot ng nangyayaring aktibidad ng Bulkang Taal. Sa isinagawang water sampling ng VFAR, umabot lamang sa 0.92 hanggang 3.37 parts per million o ppm ang level ng dissolved oxygen na dapat ay mataas na nasa 5 ppm upang maging ligtas ang mga isda sa lawa. Kaya naman pati ang ilang mga fish cage sa Taal Lake ay apektado rin ng insidente. Umabot naman sa 33.6 million pesos ang halaga ng mga namatay na isda. Patuloy pa rin ang pagbabaon sa mga patay na isda sa Taal Volcano Island upang hindi magdulot ng masangsang na amoy sa mga residente. Hindi pa rin naman apektado ang produksyon ng bangus at tilapia sa mga pamilihan at nananatiling ligtas kainin ang mga isdang nahuhuli sa Taal Lake dahil hindi naman kemikal ang dahilan ng fish kill. Payo naman ng VFAR sa mga may-ari ng fish cage, maaaring hanguin na ang mga tilapia at bangus kung nasa tama na itong laki o gulang. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Natagpuan na kahapon, July 16, ng mga otoridad ang 9 na sakay ng bangkang nawawala sa Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Matapos magsagawa ng rescue operation ng Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng bayan ng Mercedes sa Camarines Norte, natagpuan na kahapon July 16 ang 9 na sakay ng bangkang FB Mutya na 6 na araw nang nawawala mula nang umalis ito upang maglayag at mangisda sa karagatang sakop ng nasabing bayan. Ayon sa mga otoridad, ligtas na natagpuan ang mga mangingisda sa barangay Butawanan sa bayan ng Siroma, Camarines Sur matapos masiraan ang kanilang sinasakyang bangka dahilan para mapadpad ang mga ito sa nasabing lugar. Kinilala ang mga natagpuang mangingisda na sina Joselito Cosejo, 43 anyos, Anthony Kiran, 32 anyos, Edmond Parag, 30 anyos, June Calisay, 50 anyos, Ricardo Hansol, Eric Torres, Nazario Pardinas, Rodelio Abines at Armando Fajardo. Matatandaan na nitong July 11 nang i-report ang mga nasabing mangingisda sa mga otoridad matapos itong lumaot at hindi na nakabalik pa. Patuloy ngayon ang paalam
ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda na siguraduhin na maayos ang kondisyon ng bangkang sasakyan bago umalis at pumunta sa laot. Sa ngayon, pauwi na sa kanilang pamilya ang mga nailigtas na mangingisda. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Mabot na sa 4 na drum na oily water mixture ang nakuha ng Philippine Coast Guard sa hulihan ng barkong MV Maria Helena na sumadsad sa karagatang nasasakupan ng Romblon. Si Andy Pagayona, Humahataw! Hataw Balita! Mano-manong pagsalok sa tumagas na mga langis ang ginawa nitong Linggo, July 16 ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, Marine Environmental Protection Group Romblon at tauhan ng Montenegro Shipping Line sa hulihang bahagi ng barkong MV Maria Helena na sumadsad malapit sa shoreline ng barangay Nasunugan, Banton, Romblon. Ayon sa PCG, inabot ng tubig dagat ang bilge tank ng barko na naging dahilan ng pagtagas nito. Bunsod ito ay umabot sa 4 na drum na oily water mixture ang kanilang nakuha sa likurang bahagi ng barko sa unang araw ng pagsasagawa ng cleanup operations sa lugar. Ayon sa mga otoridad, ang MV Maria Helena ay may sakay na 73 pasahero at 36 na crew. Batay sa initial report ng PCG, sumadsad ang barko dahil sa pagkasira ng lashing nito na naging dahilan ng imbalance ng barko, kaya ito tumaglid at sumadsad. Walang naiulat na nasaktan sa nangyaring pagsadsad ng barko habang pansamantalang inilipat ang mga pasahero gamit ang lifeboat patungo sa covered gym sa lugar at ilang mga bangka na malapit din doon. Samantala, kahapon din ay nakauwi na sa kanilang mga lugar ang mga pasahero ng MV Maria Helena sa pamamagitan ng paglipat ng mga ito sa isa pang roll-on roll-off o ro-ro vessel ng Montenegro na MV Maria Teresa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang assessment ng PCG sa pagsadsad ng barkong MV Maria Helena habang patuloy na minomonitor ang posibleng oil spill sa lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, Humahataw! Hataw Balita! Pagpapalika sa mga posibleng maapektuhan ng matinding baha, pinaghahandaan ng Bacoor City Local Government Unit. Si Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita! Isa ang lungsod ng Bacoor sa Cavite sa mga nakararanas ng pagbaha tuwing mayroong malakas na pagbuhos ng ulan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, isa ang pagpapalika sa mga posibleng bahaing residente ang pinaghahandaan ng Bacoor City Local Government Unit. Noong Sabado, July 15, isang flood simulation exercise ang isinagawa ng Bacoor City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, Bacoor City Police, Bureau of Fire Protection o BFP at mga barangay official sa lungsod. Layon ng aktibidad na maihanda ang rescuers, evacuation sites at mga residente sa paglikas sakaling tumaas ang level ng tubig sa lungsod. Ito po ay ginagawa natin bilang paghahanda para po sa mga posible na maaaring mangyari. Kasama na rin po doon, ibinabahagi po natin dito, i-highlight po natin. Yun pong pagpapatupad din po natin ng ating pong City Ordinance number 246, yun pong sa mandatory enforced evacuation natin na ordinansa. Para maihanda ang mga responder at residente, mayroong alert level na sinusunod ang Bacoor City DRRMO. Una na rito ang alert level white kung saan naanyayahan ng mga residente para sa voluntaryong paglikas. Sa alert level yellow, mandatory evacuation na ang ipatutupad. Magpapatupad naman ng forced evacuation sa alert level orange at kung alert level red naman ang nakataas, magiging idle o iiwasan muna ang galaw ng rescuers para na rin sa kanilang kaligtasan. Pinaghahanda na rin ng Bacoor City LGU ang ibang barangay sa lungsod na tumulong sa mga lugar na maaapektuhan ng pagbaha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nahirapang maghanap ng tulong ang mga otoridad para sa 69 na barangay na binaha sa nakaraang mga bagyo. May pagkakataon nila na ang mga rescuer na tutulong sana ay nahirapan ding makarating sa mga apektadong lugar dahil binaha rin ang kanilang daraanan. Bunsod nito, binigyan diin ng LGU ang halaga na maihanda rin ang mga karatig barangay na mabababang lugar upang maging handa sila sa pagtulong at pagresponde sa oras na kailanganin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Humahataw!
At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, ang binabantayan na dating bagyong Dodong na may international name na Severe Tropical Storm Talim ay namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. As of 3 a.m. ngayong Lunes, July 17, kasalukuyang nasa kanluran ng extreme northern Luzon ang bagyo na tumatahak pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang Severe Tropical Storm Talim ay may maximum sustained winds na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na aabot sa 135 kilometers per hour. Samantala, hanging habagat o southwest monsoon naman ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Asahan po ngayong araw na makararanas ang nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa southwest monsoon o habagat at localized thunderstorms. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila, Calabar Zone, Ilocos Region, CAR, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Western Visayas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa southwest monsoon. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay magkakaroon ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasambahay. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Island, Romblon, Marinduque, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kabilang din sa mga mayroong gale warning ang western coast ng Batangas, Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Island. Sa Palawan, kabilang po ang mga isla ng Calamian, Cagayan, Silio, Puyo at Kalayaan, pati na po ang the southern coast ng Quezon. Kaya po ng ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi pinapayagang makapalaot sa mga nasabing baybay. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:35 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:29 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Isang panibagong atraksyon ng makikita at mamahalin ng mga animal lovers sa Malabon Zoo. Ang naturang hayop ay tinatawag ngayong Miracle Baby dahil sa kulay nito. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita. Sa Malabon Zoo, matatagpuan ang isang rare pure white lion cub at tinatawag nila itong Miracle Baby. Dahil ayon sa may-ari ng zoo, mayroon na lamang 12 white lion sa kagubatan sa buong mundo. What makes it more interesting? Ang kulay puting baby lion na ito ay may magulang na light brown lions. It's a miracle po, very rare po yan. Miski na noon po, halos walang rare ang sighting ng white lion. So, yun po siguro sa mutation na nangyari siya once in a lifetime. Ayon kay Manny Tenco, owner ng Malabon Zoo, ang pagkakaanak nitong white lion cub ay simbolismo ng pag-asa na maaari pang ma-preserve ang mga hayop sa gubat. Aniya, kung ipapractice lamang ng mga tao ang pag-reduce, reuse at recycle, ay malaking kontribusyon na ito upang mapangalagaan ang mga rare animals sa kagubatan at maaari pa itong makita at ma-enjoy ng mga susunod na henerasyon. Sa panahon natin ay hindi nakaraniwan ang white lions. Sinasabing kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito sa gubat sa buong mundo. Matapos unang ipakita sa publiko ang white lion cub, naging instant attraction ito sa mga bisita sa Malabon Zoo. Aliw na aliw ang mga ito, lalo't wala pa silang nakikitang ganitong lahi ng leon sa ibang zoo. Maganda to, kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lion. Mas maganda rin sa bata yung yung mga tulad nito, mga animals. Hindi siya laging sa cellphone nakatutok. Kailangan din yung sa mga outdoor activities. Matagal na niya wish to kasi tuwing dadaan kami, lagi niya to tinuturo.
Sa ngayon ay wala pang napipiling pangalan para sa naturang White Lion Cub. I'd like to invite all the children to come po to the Malabon Zoo to give us the name of this white lion po. Suggest the names po to us. We'll appreciate that po. Bukod sa White Lion Cub, iba't ibang hayop din ang makikita sa Malabon Zoo. May iba't ibang mensahe rin na nakadisplay sa mga sulok ng zoo upang bigyang inspirasyon at paalala ang mga tao sa kahalagahan ng pag-aalaga nito sa ating kalikasan. It will inspire everybody na may pag-asa ang atin mga hayop sa gugubutan natin na miski na gaano career sila, kung nalagaan natin ang environment po at ang gubat, sila po ay manganganak at dadami pa, hindi sila mawawala. Bukas ang Malabon Zoo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw. At sa halagang 300 pesos lamang, ay ma-enjoy na ang first-hand nature experience that will make you love animals even more. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. Naalala ko yung Malabon Zoo. High school pa yata ako. Huling nakarating dyan sa Malabon Zoo. Ayan. At sa atin naman pong shoutout, medyo marami-rami. Po pwede nating ma-shoutout, Brad Dantley Santos, yung pong ating EP. Diyan po sila Elena Yang, Ninfa Larot from Quezon City, Ederlina Aguinaldo from Italy, Juanito Tubal from Parañaque, Jorsky Ando Jr. from Santa Rosa, Laguna, Arturo Castilla from Pangasinan. Ganun din po sila Elena Yang, yung ating suki diyan po sa Sinpong Taiwan, sila Louie Lipanya ng Nagcarlan, Laguna, si Brad Jassy Mertalia at ganun din si Brad Conrado Masungsong ng Kalamba. At siyempre sa lahat po ng ating mga suki na tumutok po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po yung mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang gabi na po sa ganap na ikapito ng gabi ang opening po ng Mass Indoctrination ng MCGI. Mapapanood po yan sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit 119, talatang 34. Bigyan mo ako ng pagkaunawa, at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Hulyo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.